kasama natin. Ma'am, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Lourdes. Attorney, good afternoon. Attorney. Hello po, good Oo. afternoon. Attorney, sandali. Maraming salamat Ay, po. salamat. Oo. Attorney, sandali meron po kaming kukuning reaction sa inyo bilang alam ko, napag-usapan natin to one time. Ito po, sabi ho ni Senador Robin Padilla kasi, sabi niya, wala kayong dapat ikainggit. Okay lang daw na wala sa trabaho niya si Senador Bato de la Rosa. Hindi naman daw po ito pulis patola at ito raw isang war veteran. Pumapasok naman daw po yung kanyang mga staff sa kanyang opisina. So ano naman daw po ang problema kung di siya dumadalo sa kanyang sesyon? Marami pong problema kung hindi po dumadalo ang tinatawag nating principal o yung mismong mambabatas sa sesyon. Kasi hindi naman po opisina, no, yung may pribilehiyo na kayang makapagsalita on the floor, makapagtanong, makapag-file, at kung anumang mga dapat at inaasahan natin gagawin ng mambabatas. Yung mambabatas mismo. Ang opisina na riyan to assist. Pero yung mismong mambabatas, yung inaasahan nating mag-deliver, no, na magpihit, magbigay ng suggestion sa pulisya para sa ikauunlad ng buhay ng mamamayang Pilipino. Ito po ay nakikita nating flimsy excuse kasi alam natin yung katotohanan. Nagtatago po si Senator Bato de la Rosa sa isang arrest warrant na pwedeng iserve po ng ICC. And dahil dito, mananagot siya sa kanyang role sa war on drugs. Yun po ang katotohanan. Representative, kaugnay dyan, sabi naman dito, ang hindi pagpasok ni Senator ay malinaw naman na dahil may pinagdadaanan ng mambabatas at kinakailangan itong pangalagaan ng sarili mula sa panggigipit ng mga dayuhan sa ating bayan. Hindi po panggigipit ng dayuhan ang ginagawa kay Senator Bato de la Rosa. Pero totoo na may panggigipit ng dayuhan, no? Gusto ko itong gamiting oras para ring bigyang atensyon na ang Estados Unidos ay hanggang ngayon ina-assert pa rin yung kanilang interes laban sa mamamayang Pilipino. Hindi po ito ang nangyari kay Senator Bato de la Rosa. Ang nangyayari po, ang International Criminal Court ay hindi isang bansa lang or isang dayuhan. Ito po ay inagrihan ng mga iba't ibang mga bansa kasama ang Pilipinas, pero lumabas lang si President Duterte dahil nakita niyang papanagutin siya noong 2019 na pagka may ginawa kang sama sa sangkatauhan, no, ay pwede kang panagutin. Yung war on drugs po ay pwede pong nakita yung crime against humanity, no? And so ang pagpapanagot sa kanya ay hustisya lamang. Hindi po ito harassment. Attorney, bago ko yung bitawan, no, may reaction ho ba kayo kasi isinisingit lagi ang pangalan nyo at yung Kabataan Party List sa nangyari dito kay Chantal Anicoche, yung PhilAm na umano'y rebelde? Ang nakita natin dyan, red tagging po yan. Si Chantal po ay hindi po Kabataan Party List. Pero siya ay progresibo na kabataan, aktivista. Na meron tayong mga pagkakapareho sa pinaglalaban. Isa dito, yung karapatan ng mga katutubo sa self-determination. Hindi po dahil nandun si Chantal at hinahanap ay ibig sabihin NPA na siya. No, hindi rin dahil ay kabataan siya, no, at Kabataan Party List kami ay NPA na kami. Yung ganyang tinatawag non sequitur, no, yung it does not follow, leap in logic, yan po ay ginagawa ng mga may ibang agenda. Ang ibang agenda ay patahimikin ang kabataan. So kami po, hindi po kami tatahimik na hanggat may kahirapan sa bansa, sa mamamayang Pilipino na nararanasan natin, dapat may magbago. Attorney, naniniwala ba kayo dun sa video na pagdating ng militar, nakita siya dun sa may sulok, sa may parang maliit na kuweba? We cast doubt po doon sa video yun. Ito po yung statement ng ilang mga organisasyon. Mukha siyang stage. Dahil kita naman po sa mata ni Chantal na kung gaano siya katakot at parang ina-anticipate niya yung susunod na mangyayari. No? And tayo, ang gusto nga natin para ma-verify yung lahat ng nangyayari, makamusta siya, ay yung human rights organizations ay makausap siya. Hanggang ngayon po kasi meron silang clamor, di ba? At ang binabalik lang sa atin, hindi. Sabi ni Chantal, okay daw tong lahat. May IDP lawyer na nagsucertify nito. Pero hanggat hindi nakikita na si Chantal mismo yung nagsabi nun at walang coercion, walang harassment, may takot tayo na may torture, intimidation na
nakaka-apekto sa desisyon niya na hindi na po bago para sa militar. Saan yun po siya ang ngayon? kailangan, ang humanitarian corridor. Saan siya ngayon? Ang kaalaman natin, siya po ay nasa isang kampo, no, sa Rizal. So, Walang hanggat nariyan siya, walang pwedeng dumalaw sa kanya? O makita siya? yun po yung gusto natin sanang proseso, no? Opo. Kasi ngayon, yung human rights organizations, gaya ng Karapatan, at hindi lang po yun, iba pa, ay nagbubukas, no, na sana ay makita siya, sana ibigyan siya ng advice with regards to, hindi lang yung human rights niya, pero rights na nakalagay sa konstitusyon, rights bilang isang American citizen. Pero hanggang ngayon, may parang pagharang sa ganun. So, tayo ay gusto lang natin mangyari na yon para ma-advise ng maayos si Chantal. Attorney, maraming salamat sa oras. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Kabataan Party List. Thank you. Maraming salamat po. Ingat po tayo at laban lang po hanggat wala ng korupsyon. Wala ng katiwalian. Salamat po.